Okay, magandang hapon po sa ating lahat, particularly sa ating mga kababayan, no? Yung ating mga kasamahan sa media. So we're currently conducting a press briefing here at DOST Pag-asa to provide you updates, no, pertaining to some climate updates. Una dito ay yung pag-terminate na natin, no, ng La Nina alert sa ating bansa sapagkat sa kasalukuyan po ay nakita natin na nasa neutral condition na ang El Nino Southern Oscillation. So with that, we are expecting, no, na yung ating normal rainfall conditions are being expected now. But again, pinapaalalahanan pa rin po natin ating mga kababayan, no, sapagkat ito po ay nasa buwan na tayo ng tag-init. At sa kadahilanan po nito ay magkakaroon din po tayo ng updates, no, pertaining doon sa mga heat index forecast na binibigay ni Pag-asa. So currently po, kasama ito sa ilo-launch ng ating kasamahan sa Climatology and Agrometeorology Division na kung saan ay bibigyan tayo ng updates doon sa interactive map na gagamitin na natin. Sa pagbibigay ng extended na heat index forecast, now we are having at least 5-day lead time. So with that, hindi ko na patagalin, ano? Imbitahan ko ng aking kasamahan sa Climatology and Agrometeorology Division. Una, si Ms. Ana Solis upang bigyan tayo ng updates doon sa termination natin ng La Nina Alert. And then after her presentation, we will also be provided with updates pertaining doon sa ating interactive heat index mapping and prediction. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa ating lahat. So nandito po ang latest update tungkol po dito sa ginagawa nating press briefing tungkol po dun sa ipinalabas na Pag-asa na La Nina alert termination. So, official na nga pong idineklara ng DOST Pag-asa ang termination ng ating La Nina alert na kung saan ENSO neutral condition po ang ating mararanasan ngayon sa pagpasok ng ating buwan ng April hanggang sa mga susunod na buwan, lalong-lalo na po until September, October, November season. So, ENSO neutral condition, so ibig sabihin po ang ating ENSO alert and warning system ay now inactive. Walang El Nino, walang La Nina. So dito nakikita po natin yung temperatura ng ibabaw ng dagat. So yung kulay asul po dyan, ibig sabihin po, yung pa yung medyo hindi pangkaraniwang malamig na temperatura ng ibabaw ng dagat, pero nakikita natin na nananatili yung mga kulay orange po dyan sa mapa, yun po yung medyo mas mainit pa yung temperatura at kung makikita natin, mas mainit ang temperatura ng karagatan na malapit sa atin, ngunit yung tinatawag po nating Nino 3.4 region or yung Tropical Pacific po ay binibigay yung tinatawag na ENSO neutral condition, walang El Nino at walang La Nina. At base po dun sa latest El Nino La Nina probabilistic forecast na ipinalabas po officially ng Climate Prediction Center na kung saan isa sa mga guidance po na ginagamit ng DOST Pag-asa, ENSO neutral most likely during February, March, April 2025 at posible pong mag-persist yung tinatawag nating ENSO neutral condition from September, October, November 2025 season. And there is still possibility or equal chances na posibleng towards ENSO neutral condition or posible pa rin po yung recurring ng La Nina by October, November, December 2025. Pero napakalayo pa po niyan. Therefore, napakataas pa rin po ng uncertainty and we need to keep on monitoring for monthly updates. So ngayon nakataas po yung ENSO alert system status ng DOST Pag-asa into inactive. Wala na po tayo sa La Nina alert or La Nina watch. So ENSO neutral condition is present in the tropical Pacific. At sinasabi po ng mga climate models natin that ENSO neutral will persist until September, October, November 2025 season and there's still possibility but still napakataas ng uncertainty kung possible po na magkakaroon ng La Nina by end of 2025. Base po dun sa ating forecast ranges of extreme temperature, so ito po yung pinakamataas na maximum daytime temperature na posible nating maranasan at yung pinaka-minimum nighttime temperature. Sa buwan ng April, possible po dyan sa may parte ng Northern Luzon and Lowlands Luzon
yung mga around 31.1 degrees centigrade up to 39.8. So ito po yung possible na posibleng pinakamataas na maximum daytime temperature ang posibleng maobserbahan o maranasan natin sa buwan o panahon ng ating warm and dry season months. Andyan pa rin po yung mainit na temperatura pagdating ng Mayo dahil ito po yung tinatawag nating kasagsagan ng warm and dry season months pagdating po ng last portion ng April and yung first half po ng Mayo, just in time before the onset ng ating rainy season. Bilang ng bagyo from April to September, so makikita po natin around 8 to 14 tropical cyclone ang possible po na posibleng maranasan or pumasok or ma-develop sa Philippine Area of Responsibility from April to September. At kung titingnan po natin sa buong taon, possible around 16 to 19, which is around near average to below average number of tropical cyclone sa taon ng 2025. At dito sa kanan, makikita po natin yung mga prepared tropical cyclone tracks sa bawat buwan na kung saan pagdating po ng warm and dry season months natin, posible yung mga pagkakaroon ng ating mga bagyo na kung saan possible na mag-recurve siya or posible din pong nagko-cross dyan sa may parte ng Southern Visayas, including portions of Northern Mindanao, lalong-lalo na po sa buwan ng April at ng May. Sa ating monthly rainfall forecast, so makikita po natin yung kulay pula at kulay yellow. So ito po yung mga lugar na posibleng magkaroon ng mas mababang ulan kaysa karaniwan ang posibleng maranasan ng mga nasabing lugar, lalong-lalo na po dito sa may parte ng Western Luzon area, particularly dito na rin po sa may parte ng Mimaropa region as well as Tungpanay Island pagdating ng April na kung saan generally below to near normal rainfall condition. So yung ibang bahagi po ng ating bansa sa kabuuan during the forecast period from April to September ay generally kulay green. So ibig sabihin po near normal rainfall condition na po, kaugnay na rin po yan ang sinasabi nating ENSO neutral condition. Although pagsapit ng Mayo, lalong-lalo na po yung last portion ng May. Ito po yung usually na onset ng ating rainy season or tag-ulan. So dyan po possible tayong makakaranas na rin ng mga maraming ulan kaysa karaniwan pagdating ng Mayo. But still, mataas pa rin po yung uncertainty ng mga nasabing forecast natin. That's why we need to keep on update po at maghintay sa latest update ng DOST Pag-asa. So ito lang po yung pinapakita natin ng mga datos na pinagbasihan natin kung bakit po tayo nag-terminate ng La Nina alert na kung saan yung sinasabi po nating ENSO neutral condition or mas mababa na kaysa minus 0.5 degrees centigrade or plus 0.5 degrees centigrade. Yun po yung pinagbabasihan natin na ENSO neutral condition along the tropical Pacific. So ito po yung mga datos nating nakalap. At yun lang po, base dun sa latest update from DOST Pag-asa about the termination of La Nina alert at yung pong ating magiging climate outlook for the next 6 months. Okay, maraming salamat po, Miss Ana. Ngayon naman po, ibibigay po natin ang bago po natin ginawa na mas in-improve po natin ang ating heat index. Ito po ay tinatawag natin na iHeat Map or Interactive Heat Index Map, mapping and monitoring po natin. So, makikita po natin dito sa ating screen na hindi na po siya tabulated na table. So ito na po yung tinatawag natin na interactive kung saan po makikita po natin dyan na meron po tayong mapa at ipo-point lang po natin ito sa kung saan pong lugar ang ating concern o kung nasaan po tayo at lalabas po dyan. Mapapansin nyo po dun sa ibaba na meron po tayong mga category. So nandyan pa rin po yung ating caution for 27 to 32 degrees Celsius. Extreme caution, so ito po yung kulay orange. Yung nauna po nating caution ay kulay dilaw or yellow. Yung extreme caution po, orange, 33 to 41 degrees Celsius. At yun naman pong danger natin ay nabibilang po siya sa 42 to 51 degrees Celsius. At ang extreme danger po, ito na po yung pula na pinakamataas. So, mag-example po tayo dito. Ito po ay color-coded. Meron din po tayong mga icons para po mas user-friendly siya. At yun nga po, sabi natin interactive. So, mag-sample po tayo dito sa NCR kung saan
ito naman po yung lagi nating naririnig sa balita at ito po yung dahil po nandito tayo sa Luzon. So ito po Manila. So ayan po, nakikita nyo po nag-zoom po yung ating mapa and pag kinlik po natin, ayan po meron po siyang parang target doon and lalabas po diyan sa ating left side portion po, nandyan po yung ating 5 days na heat index forecast. So, start po ng Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. So, nandyan po siya kung ano po ang mararanasan na heat index ng isang lugar. At ito po ay ginawa natin para po mas mabasehan po ito ng ating mga ibang sektor, lalo na po sa enerhiya, kung saan ito po ay tinututukan nila para po wala po mga disruption sa kung ano man po mga serbisyo. At para na rin po sa ating mga kababayan, lalo na po sa larangan po ng edukasyon, kung ito po ay binabasihan para po magkaroon po tayo ng mga suspension. So bawat LGU po, meron po silang mga binigay na threshold para po sa mga suspension ng classes. So ito po ay for guidance purposes at makakaasa po kayo na patuloy po itong i-improve ng pag-asa para po makapagbigay po kami sa inyo ng mas precise at accurate na mga heat index forecast para po dito sa atin. By the way, ito po ay ini-issue ng pag-asa, nagsimula po nung Marso hanggang Hunyo po. So kung mapapansin nyo po, nasa April na po tayo ngayon at kung itatanong nyo po na ano po ba ang ating inaasahan ng mga heat index, dahil nasabi nga po na ang atin pong warmest months ay ito po, nandito po tayo sa April, May. So ayun po, mas inaasahan po natin na papalo pa po ang ating heat index ng mas matataas na values. Kaya naman po, patuloy pa rin po kayo mag-antabay sa mga advisories at ibinibigay pong impormasyon ng pag-asa para po makapaghanda po tayo at magawa po natin kung ano po yung nararapat para po hindi tayo masyadong maapektuhan ng mga ganitong heat index na maaaring makasama po sa ating kalusugan. Ayun lamang po at magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat, Miss Bell and also Miss Ana. I'm not sure po whether there are questions pertaining to what we have presented. If meron po sa FB Live, I think we can respond naman. Salamat po. Okay, so hearing none, I think we can now end our press briefing and we will still keep on monitoring and provide you answers if ever you have any questions pertaining to what we have presented today. Maraming salamat po at magandang hapon po sa ating lahat. Ingat po tayo.